Marapat na ikaw, O Diyos, sa Sion ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitawan. Pagkat yaong panalangin nila ay iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Tayo pong lahat. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayon paman, patawad mo'y aming paring nakakamit. Para po sa awit ng pagsamba, awitin po natin ang O Worship the King. Tunay nga, Ama, na ikaw ay karapat-dapat na papurihan at pasalamatan. Salamat, Ama, sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Salamat sa napakagandang umagang ipinagkaloob mo. Salamat sa malayang pagsamba, Ama. Salamat sa kalakasan, sa patuloy na pagbibigay ng biyaya sa amin. At salamat sa bawat isa, sa presensya ng bawat isang nandito, Ama, na nandito kami upang ikaw ay pasalamatan at papurihan. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng paggabay ng mga nakaraang araw, lalong-lalo na ngayong araw na kami ay pagkaluban ng pagkakataong ikaw ay pasalamatan. Ama, ihanda mo ang bawat isa sa amin, ang maghahatid ng iyong mensahe. Kami na nasa aming mga upuan sa loob ng sambahang ito, natatanggap ng iyong mga mensahe, Father God. Ganon din sa amin, mga kasama virtually. Kayo po ang kasama namin at hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang maranasan namin sa lugar na ito at ang iyong presensya at ang iyong pangalan ang siyang tanging maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time. Minsan po, God is good. And all the time. Ayan, inahanyahan po tayo magstayo at kantahin po natin ng umagang pag-awit. Sama-sama po natin awitan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, paggalak, pagsaya, pagtalon, pagpalakpak sa mga ganito po. Kantahin po natin ng Langit ang aking nadarama. Ang kailangan ko
ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihamin. Ang awit ko iyon langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama. Isa pa po. Ang hangalan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihamin. Ang awit ko iyong hinihingi. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihamin. Ang awit ko iyon, sampay ko lamang. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihamin. Ang awit ko iyon lamang. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihamin. Ang awit ko iyon hinihingi. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama. Palakpakan mo ang Panginoon sa umaga ito. Sa Kanya lahat ng paboring magsamba. So, susunod po na awitin po natin ang pupurihin ka sa awit at ikaw ang tunay na Diyos. Buhay ko'y lagi mong
Dahil ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang karumihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay na Diyos.
isisigaw sa buong mundo. Minsan pa isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Walang pamali, Panginoon, sa mga ganito. Amen, amen, at amen. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minanasang, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag pagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Tayo pong lahat. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. This is my soul, my Savior God. I'll break down, I'll break the wall. This is my soul, my Savior. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. God's morning. Ngitian natin yung ating mga katabi. Yan. Salamat sa Panginoon sa napagandang umaga na ipinagkaloob niya sa atin. Kahapon po ay ginanap yung ating pong Cluster Adult Ministry Fellowship. Kasama natin ang Santiago Butolan, ang House of Faith Ministry ng Kabanggan. Kasama natin ang San Esteban Angeles Methodist Church, ang Save by Grace Evangelical Church ng Olongapo at tayo po iginanap sa Ordas Lazara Compound sa Balaybay. So isang masayang gawain. Na-miss po namin kayo na hindi po nakadalo. Ito pong announcement natin sa next, because today is the last Sunday of October, pagbalik po natin ay November 2, eksakto po na All Souls Day. Kaya yan po yung ating pong pag-alaala sa ating pong mga nauna na nakauwi sa Panginoon. November 2 is our memorial and communion service. At baka need natin na
isend uli yung ating mga pangalan ng ating mga kapamilyang yumao. Ngayon din po, inaalaala natin ang 2nd year death anniversary ni Madam Eleanor Asinas na matagal na naging financial chairperson committee, naging school principal at part ng Board of Trustees ng ating pong school. Ganoon din, sama natin sa panalangin si Nanay Minyang Perarisa. Last time ay dinala ko po siya sa hospital at ang panalangin namin noon ay mabilis na paggaling niya para from ICU mailipat na siya sa private room kung saan ay magpapalakas po siya. Sama-sama po tayo yumuko at tayo po ay makipagtagpo sa ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Hallelujah. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa muling pagkakataon, higit ng buhay at kalakasan na patuloy niyong ipinagkakaloob. Dalangin namin, Panginoon, na patagpuan namin muli ang iyo pong pagpapala at biyaya na lagi mong inalalaan sa amin. Sa pagkakataong ito, itinataas ka namin at dinadakila sa iyo ang aming taos-pusong pasasalamat. Walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Laikang nakalaan na magpatawad sa aming mga pagkulang at pagkasala. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkasala. Pagindapatin na tumawag kami sa iyong Ama, na maglambing kami sa iyo, manalangin kami sa iyo, lumapit kami sa iyo sa anumang kalagayan at sitwasyon ng buhay namin. Alam po namin na pinagpapala niyo po kami at hindi niyo po kami pinapabayaan. Hindi man kami maging tapat, nananatili kang tapat sa amin. Ikaw lagi ay Diyos sa amin. Walang pagkakataon na binitawan mo po kami. Mayroon kaming Ama sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Kaya hindi man kami exempted sa mga pagsubok at problema. Lagi po kaming mayroong gabay. Lagi po kaming mayroong lakas sapagkat ang ipinangako mo, kapag dumating ang pagsubok, bibigyan niyo po kami ng lakas upang ito'y aming mapagtagumpayan. Kaya anuman ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid, Lord, dalangin ko po, patuloy nilang matagpuan ang iyong mga kamay, ang iyong paanyaya, na kung sino man ang nabibigatan, lumapit kami sa iyo at bibigyan niyo po kami ng kamay na siya pong aantabay sa amin at bibigyan kami ng kapahingahan sa aming pagkapagal. Panginoon, patuloy naming nilalapit ang lahat ng mga pangangailangan. Dalangin ko po ng anumang pagsubok at problema, muli naming makita ang solusyon sa pamagitan ng iyong mga salita, sa pamagitan ng tugon mo sa aming mga panalangin. Lalong-lalo na po sa kalagayan ng pagkakasakit at karamdaman. Maraming mga nagkakasakit, winawasak namin ang anumang kapangyarihan ng sakit at karamdaman. Itinataboy namin sa aming pamilya ang lahat ng mga viruses, ng mga bakterya na nagbibigay ng sakit. Kung may panibagong variant ng flu, in the name of Jesus, winawasak namin ang mga sakit na ito. Nilalapit ang anumang kalagayan sa pisikal at dalangin namin na ibalik niyo po ang aming nawalang lakas at pagpalain niyo po kami. Sama-sama naming nilalapit si Nanay Minyang Perarisa
Igawad mo, Panginoon, sa kanya ang lakas, kagalingan. We continue to lift her up to you in our prayers. Ikaw ay Diyos ng himala at inaangkin namin na gumagawa ka sa aming pong mga buhay, sa aming mga kalagitnaan. Inaangkin namin ang kagalingan niya, kalakasan. At sa sino mang mga ipinapanalangin ng aking mga kapatid na mayroong mga karamdaman na nasa bahay o nasa hospital, we claim your healing. You are our Jehovah Rapha. You are our healer. We apply your stripes on the cross, your holy blood shed at Calvary. In the name of Jesus of Nazareth, we claim healing right now. Salamat po sapagkat lagi kang nandyan para sa amin at kami po ay pinagpapala mo. Continue to bless our church, Castelios Methodist Church. Pagpalain niyo po ang aming mga gawain. Pagpalain niyo po ang aming mga ministeryo. Patuloy ka naming may pakilala sa lahat. Maranasan ang iyong pagliligtas ng maraming tao. Salamat po sapagkat alam po namin na patuloy kaming palalaguin niyo po sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na po yung aming personal faith journey. Alam po namin na hindi niyo po kami iiwanan katulad ng iyong mga pangako. Patuloy kaming nanalangin sa aming bansa. Ang iyong itinalaga, the only Christian nation in Asia. We continue to declare that Philippines is for Christ. Kahit na hindi namin mabanaag, Panginoon, nananalangin po kami sapagkat Ikaw ang aming pag-asa. Winawasak namin ang espiritu ng pagkabahabahagi, ng espiritu ng korupsyon, espiritu ng hindi pagkakaunawaan, ng mga sakuna at ng mga kalamidad. Inaangkin namin, Panginoon, ang aming pinapangarap na bansang Pilipinas. Sa pagkakataon na ito, na natagpuan namin ang aming mga puso na nagmamahal sa aming bansa, Lord, ibigay mo niyo po ang aming pinapanalangin na revival sa bansang Pilipinas. Salamat sapagkat alam po namin na hindi niyo po kami bibiguin, pagpapalain niyo po kami. Lord, I am praying for the silent prayers of my brothers and sisters. Ano man po ang kanilang kalagayan, sitwasyon at pangailangan, tugunin niyo po sila. Nakikisa po kami sa pag-aalaala ng pamilya Asinas kay Madam Eleanor Asinas sa kanya pong 2 taon ng kanyang kamatayan. Binigay niyo po sa amin bilang matagal na panahon na chairperson ng Finance Committee, naging school principal, Board of Trustees ng Castelios Elders Gate Learning Center. Patuloy na may pinapanalangin ng kanyang pamilya at sa panahon na ito ng kanilang pag-aalaala, matagpuan nila ang biyaya, inspirasyon ng magandang halimbawa ng kanilang minamahal na mahal sa buhay. Salamat po. Ikaw po ang matagpuan namin, pagpapala sa buong duration ng aming pagsamba. Ito po ang aming mga panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me close.
Hilapit po natin ang mga bata para sa kanilang alay na papurit, awit at sayo. Ito na lumuluhod at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na talino na nagbigay po sila ng kalugod-lugod para sa iyong kalooban, Lord. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na pagtuloy niyo po silang bigyan ng karunungan na nanggagaling sa iyo sa kanilang paglalaro. Ama, pagtuloy mo po silang ingatan at bigkasin ang iyong pangalan lagi, Panginoon, sa kanilang mga kalaro. Ingatan mo po sila sa kanilang pag-aaral. Ganon din po, Panginoon, sa kanilang mga magulang na sila na nagdala dito sa bahay-sambahan, Panginoon. Pagpalain mo po sila sa kanilang paghahanap buhay para sa kanilang mga anak, Panginoon. Salamat sa lahat at nagpupuri po kami sa iyo at magpasalamat sa tanging pangalan na aming Panginoong Kristo
na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating unang pagbasa po ay matatagpuan sa aklat ni Propeta Joel, chapter 2, verses 28 to 32. Joel, chapter 2, verses 28 hanggang 32, at ganito po ang sinasabi. Meron po siyang subtitle sa ating Biblia na, Ang Espiritu ng Diyos ay ipinagkaloob. Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong yan, ibubuhos ko ang aking espiritu, pati sa mga alipin, lalaki at babae. Magbibigay ako ng mga babala sa araw na yaon, at ito'y makikita sa langit at sa lupa. Dadanak ang dugo, magkakaroon ng apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw, at ang buwan ay pupulang animoy dugo, bago dumating ang nakakatakot na araw ni Yahweh. Ngunit lahat nang hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may mga taong makapangungubli sa bundok ng Sion at sa Jerusalem. Yaong mga pipiliin ni Yahweh ay makaliligtas. At sa ating pangalawang pagbasa ay matatagpuan sa Lucas. Niling pong tumayo po tayong lahat. Lucas chapter 18 verses 9 hanggang 14. Ang talinghaga tungkol sa Pariseo at sa 18. Ay mali. Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Oh, tama. Ang talinghaga tungkol sa Pariseo at sa publikano. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaki pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala ang publikanong nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Your holy presence
But
Magandang araw po sa ating lahat. Before ko po simulan, gusto ko pong i-share yung realization ko kaninang pagising ko. Parang nabibilisan ako, pero may part din naman na mabagal. Sa dami ng nangyayari, may mga lessons akong nakakalimutan. So God reminded me to try slower. Yung gusto ko kapag gising sa umaga, hindi nagmamadali. I have a time to meditate to His Word. Pinapakinggan yung huni ng mga ibon at naririnig yung tilaok ng manok. Sobrang hassle at saka chaotic na kasi ng mundo. Na gusto ko lang muna bago magpatuloy ay mag-pause. And thank God for giving me mornings to spend time with Him, to be amazed with His creations, and to talk to Him. So sa umagang ito, let us pause with our worries and listen to what God wants you to hear. Spend your time to Him. Naalala ko po na last October 23, 2022, Leyte month at Kabataan Sunday. Ako po ay nag-speak at itong teksto ngayon ay yun din yung teksto ko 3 years ago. Napakabuti ng ating Panginoon dahil sa 3 taong lumipas, ang daming ginawa ng Diyos sa aking buhay. At naririto na naman po ako ngayon, handang magpagamit sa Panginoon sa ikakalwalhati niya. Sobrang perfect ng timing ni God. Sa sermon ko po noon, first time ko pong i-share kung paano ko tinanggap si Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. May testimony of how God used someone para i-share yung gospel. Sobrang nakakamangha. Nagagamitin niya na naman ako upang ipahayag ang mabuting balita. It is a privilege, an honor. I am humbled that from being a sinner, God uses me. I am His servant. Pinamagatan ko pong title po ng sermon ko ngayon ay Called to Humility, Called to Serve, from Luke 18:9-14. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ngayong araw ay napaka-espesyal. Hindi lang dahil nandito tayo sa bahay ng Diyos, kundi dahil ipinagdiriwang din natin ang Workers' Appreciation Sunday. Araw ito para pasalamatan ng ating mga pastor at deaconess at lahat ng lingkod ng Diyos sa ating simbahan. Pero higit pa sa pasasalamat, ang araw na ito ay paalala rin kung bakit tayo naglilingkod at paano tinitingnan ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Ang ating main scripture ay mula sa Luke chapter 18 verse 9-14, ang talinhaga ng Pariseo at maniningil ng buwis. Basahin po natin. Then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. 2 men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers,
I'm certainly not like that tax collector. I fast twice a week and give you a tenth of my income. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, O God, be merciful to me, for I am a sinner. I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Ama, nasa langit, Diyos na dakila, pinupuri at sinasamba ka namin aming Ama sa araw na ito. Itinataas namin ang aming pagsamba sa iyo. Kayo ang siyang manguna, gumitna at kumilos ka, Panginoon, sa oras na ito. Buksan mo ang aming puso at isipan sa mga mensaheng ipagkakaloob mo sa amin. Itago mo po ako, Ama, sa iyong likuran. Ako ay iyong anak na nagpapasalamat sa pagkakataong ako ay iyong gamitin upang ibahagi ang iyong mga salita. Ang iyong banal na espiritu ang siyang mangusap. Panginoon, naway mapakinggan at maisabuhay namin ang mga mensaheng nais mong ibigay sa amin. Tinatanggap po namin ang mga biyayang ipagkakalob mo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, malinaw ang mensahe ni Jesus sa mga talatang binasa natin. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano karami ang ginawa mo, kung gaano ka katagal sa simbahan, o kung gaano ka kagaling. Sabi doon, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Ang tinitingnan niya ay ang puso, isang pusong mapagpakumbaba, tapat at handang sumuko sa Kanya. Hindi sa titulo, hindi sa posisyon, kundi sa pagsuko at kababaang loob. Gusto ko pong ibahagi yung personal kong kwento. Palagi ko pong sinasabi na pangarap ko talagang maging lawyer. Hindi lingid po na ako ay nagpahayag din po na ako ay magpapastor nung ako'y kabataan. Na minsan sa aking buhay, ako ay Kanyang tinawag, pero dahil may sarili akong plano, hindi ako nagpatuloy. Gusto ko munang itayo ang sarili kong pangarap bago ko sundin ang tawag ng Diyos. Ang iniisip ko noon, Lord, hintayin mo muna ako matapos sa mga plano ko. Pero hanggang sa tumagal na hindi din nangyari ang aking mga plano, pakiramdam ko ay may kulang. Parang may hinahanap akong hindi kayang punuan ng tagumpay o pera. And it reminded me of Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na-realize ko, dapat pala si Lord muna, hindi ako. Kasi sabi nga sa Jeremiah 29:11, may mas maganda siyang plano. Hindi para saktan tayo, kundi para bigyan tayo ng pag-asa at kinabukasan. Last midweek service, tumatak sa akin yung tanong ni Ate Maya na ano yung regrets mo sa buhay? And if you have lived your life over again, sobrang sakto. Sabi ko nga, God has a perfect time sa lahat ng bagay. Kasi before nung araw na yun, may ginagawa na si Lord. God is working in our midst. Kaya nung gabing iyon mismo, sinuko ko ang mga plano ko sa Kanya. Hindi kalahati, kundi buo.
and I felt at peace. Doon ko nakita na ang tunay na tagumpay ay nasa pagsunod sa tawag ng Diyos. Habang iniisip ko ang calling ko, naalala ko ang ating mga pastor at deaconess. Sila yung mga taong tumugon sa tawag ng Diyos. Iniwan nila yung comfort, mga personal na pangarap, at mga oportunidad para maglingkod. Hindi madali ang kanilang trabaho. May mga pagod, luha, at laban na hindi natin nakikita. Pero tulad ng maniningil ng buwis sa talinhaga, patuloy silang nagpapakumbaba, nagtitiwala, at umaasa sa biyaya ng Diyos. Kaya ngayong araw, nais po naming sabihin, salamat po, Pastor. Salamat po, Teacher Casey. At salamat po, Pastor Dex. Pinili ninyo ang Panginoong Jesus higit sa inyong sarili. Pinili ninyo ang calling kaysa comfort. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay hindi tungkol sa pagpapakita ng galing tulad ng Pariseo, kundi tungkol sa pagdepende sa Diyos araw-araw. Serving God is about humility. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, you will not despise. Ginagamit ng Diyos ang mga pusong marunong umamin na kailangan nila ang Panginoon. God calls not the proud, but the surrendered. Kaya inuulit ko po kay Pastor, sa ating mga pastor at kay Teacher Casey, salamat po. Salamat sa inyong pagsunod. Marami ang tinawag, pero iilan lang ang tumugon. Pwede naman kayong pumili ng mas maginhawang buhay, or mas mataas na sahod, o mas madali na landas. Pero tumugon kayo sa pagtawag ng ating Panginoon. Sabi sa Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Kahit hindi nakikita ng iba ang inyong pagod, ang ating Amang nasa langit mismo, ang nakakakita at ang gantimpala ninyo ay hindi lamang rito sa lupa, kundi sa langit. Pero mga kapatid, tandaan natin, hindi lang ang pastor at deaconess ang tinawag maglingkod, tayo rin. Ang simbahan ay katawan ni Kristo. Bawat isa may papel. May tinawag magturo, may tinawag magdasal, may tinawag umawit, magbigay, mag-encourage, mag-visit, o magbahagi ng gospel. Kahit sa pinakasimpleng bagay para sa ating Panginoon. Sabi sa Ephesians 4:11-12, now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and prophets. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Binigay ng Diyos ang mga leaders para ihanda tayo, lahat tayo, sa gawain ng ministeryo. Kaya hindi lang sila, kundi tayo ang maglilingkod, sabay-sabay, tulong-tulong. Gaya ng sinabi ko kanina, minsan tinawag ako ng Diyos pero nagpaliban ako. Baka may ilan sa inyo ring ganon. Tinawag ni Lord noon, pero tumigil, natakot o napagod. Pero tandaan natin, sabi sa Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable.
Ibig sabihin, hindi binabawi ng Diyos ang kanyang tawag. Kahit tumigil ka noon, tinatawag ka pa rin niya ngayon. Habang ina-appreciate natin ng ating mga lingkod sa Diyos, tandaan natin, ang pinakamagandang paraan para pasalamatan sila ay sumama sa kanilang paglilingkod. Hindi lang maging audience, kundi maging parte ng gawain ng Diyos. Sabi nga, sa Matthew chapter 9 verse 37, then He said to His disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Tanungin natin ang sarili natin, sino ako sa dalawa? Ang Pariseo o ang maniningil ng buwis? Lumalapit ba ako kay Lord dahil maganda ako sa paningin ng iba? O dahil kailangan ko ng habag niya? Ang itinataas ng Diyos ay ang marunong yumuko. Ang nagmamagaling ay binababa, pero ang nagpapakumbaba ay itinataas niya. Kaya muli, Pastor at Chair, salamat po. Salamat sa pagsasabing, "Yes, Lord." Salamat sa pagpili ninyo ng tawag kaysa ginhawa, ng misyon kaysa ambisyon, ng krus kaysa korona. Dahil sa inyong pagsunod, marami sa amin ang lumakas sa pananampalataya at nakikita namin si Jesus sa inyong buhay. At para sa ating lahat, tandaan natin, tinatawag pa rin tayo ng Diyos. Kung matagal ka nang tinawag ni Lord, pero nag-aalangan ka pa rin, pakinggan mo siya. When God calls, He provides. When He appoints, He anoints. And when He sends, He sustains. Hindi mo kailangang maging perpekto. You just need to be willing. God will shape you as you obey. Let us not allow fear, excuses, or pride to stop us. The Pharisees' pride closed the door to God. The tax collector's humility opened heaven for him. When we humble ourselves, Jesus lifts us up. God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Ngayong araw, huwag mo nang ipagpaliban kung naririnig mo ang boses ng Diyos sa puso mo. Sumagot ka ngayon. Kung tumigil ka sa paglilingkod, bumalik ka. Kung natakot ka, magtiwala ka. At kung akala mo, hindi ka karapat-dapat, tandaan mo, ang Diyos ay mahabagin sa mga nagpapakumbaba. Isa sa dinadalangin ko na sana hindi lang ako, hindi lang mama ko at mga kapatid ko or yung pamilya ko yung tumanggap kay Jesus bilang isang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko rin na sana si Papa ko ay tumanggap din para makasama namin siya sa langit. Na bago ang muling pagdating ni Jesus dito sa mundo, ay gamitin niya kaming pamilya upang ipahayag ang mabuting balita. Hindi lang tayong naririto ang maliligtas. Naway maging instrumento tayo sa pagpapahayag at marami ang tumanggap sa Kanya. Dito na po magtatapos. Mga kapatid, tandaan natin, ang pagpapakumbaba, ang daan tungo sa kadakilaan, ang pagsunod, ang tanda ng tunay na lingkod, at ang pagsuko, ang simula ng tunay ng pagtawag. Muli, Happy Workers Appreciation Sunday. Purihin ng Diyos sa buhay ng ating mga lingkod at naway lahat tayo ay maging tapat na tagapaglingkod ni Kristo.
Amen. Ayan, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Ayan. Pwede po bang ma-invite namin ang pamilya ni Pastor Roger sa harap? Tsaka po yung pamilya ni Teacher Casey. Pwede po patawag sila, Teacher Casey. Ayan. Ninang, dito po kayo, Pastor. Ayan. Alam niyo po kung meron man pong ipagpapasalamat palagi ang ating manggagawa, yun ay ginamit sila ng Diyos dito sa atin. No? At yung siyempre, yung ating mga panalangin, na lagi natin silang isama sa ating mga panalangin. And Pastor and family, ayan, alam ko po na hindi sasapat yung mga bagay na ito na maibigay na inyo. Alam ko po na si Lord ang magbibigay sa inyo ng labis-labis na pagpapala. Ano po? Salamat po sapagkat kayo po ang aming naging manggagawa in behalf of the Castillas Methodist Church. And maraming salamat po sa buhay ninyo at sa pamilya po ninyo. Ayan. Ayan, syempre po si Teacher Casey at si Pastor Dex na kasangkapan din ng ating Panginoon. Ayan, maraming salamat po sa inyong buong pamilya. Ebalo, Baroga, ayan, salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila Pastor at Pastor Dex. Ayan, sige po. Pwede po ba natin iabot yung ating simple token? Ayan. Dito po, kahit sa baba na lang nila. Ayan. At syempre po, hindi pa po natatapos ang lahat. May mga ilan din po tayong mga membro na magbibigay sa inyo ng simpleng mensahe na pagpapasalamat po. Ayan. Unahin na po natin si Kuya Marvin. Kuya Marvin. So, yun po. Una po, gusto ko pong magpasalamat sa inyo po na aming workers dito po sa simbahan, kay Teacher Casey, kay Sir Dex, kay Pastor. Maraming salamat po sa oras at pagod na nilalaan ninyo sa amin. Though alam po namin na ginagawa nyo lang ito para kay Lord, still nagpapasalamat kami dahil isa kayo sa gumagabay at umuhubog sa amin. Lalong higit sa aming espiritual na buhay, kayo po ang dahilan kung bakit patuloy kaming lumalago sa aming pananampalataya. Salamat po sa mga tawanan, kulitan, at sa mga lessons na itinuturo nyo sa amin. Nagpapasalamat po kami dahil hindi nyo po hinahayaan ang bawat isa sa amin na lumayo ang loob kay Lord. Para po sa akin, all of you are the best workers. Sana mas lalo pa pong tumibay ang ating samahan at maging ganun na rin po sa ating pananampalataya. Ang bawat oras at pagod at samahan ay malayo na, pero malayo-layo pa. Naniniwala po ako na marami pa tayong oras na pagsasamahan. At ganun nga po, marami pa tayong oras na pagsasamahan upang purihin at sambahin si Lord. Muli, dadalangin ko po na patuloy kayong i-bless ni Lord ang inyo pong pamilya sa lahat po ng inyong ginagawa sa bawat oras. Muli, maraming salamat po. Amen. Siyempre po, meron pa pong isa, Pastor. Tawagan po natin si Ate Leia. Ayan. Ayun. 2018 po ata yung start niya, Pastor. So, for the past 7 years, once a year lang tayo magsabi ng appreciation tsaka thank you sa ating mga worker. Pero alam ko naman, everyday, personal, nasasabi natin sa kanila yung mga thank you at saka yung appreciation natin. So, Pastor, kay Pastor kay Pastor po, thank you po sa dedication, sa commitment sa ministry ninyo, yung compassion sa lahat ng member. Naging kasama po namin kayo sa milestone ng bawat family, sa celebrations, sa pagdadalamhati, sa mga kalungkutan.
Sa mga may sakit, nandoon po kayo palagi. Sabi ko kay Tem, wag ako. Wag ako. Pero sige po. Tapos naisip namin, pag naisip namin, parang ang tagal na po nating magkakasama. Pero every May, pag mag-end na yung naisip namin saglit, parang kailan lang, parang ganon. Pero Pastor, palagi mong sinasabi na gusto mong may legacy, may maiwan kang legacy. Kanina po, habang nagsasermon si Jaja, na-touch niya kung ano man yung naiisip namin na legacy niyo po sa Castillejos. Very thankful kami, Pastor, nung pagtayo mo. Yung sa transition po, kayo po ang Moses namin sa Exodus ng Castillejos. At hindi niyo po kami pinilit. Pinabayaan niyo kaming mag-decide. Pero sa buhay niyo, sa faith ninyo, nakita namin kung saan kami dapat titingin. At very straightforward, Pastor. Wala kayong ibang desisyon. Isa lang. Susunod kayo. Wala kayong inisip. Sabi nga ni Jaja, hindi nyo ipinagpalit yung sa comfort, yung ginhawa. At hindi ko makalimutan yung sinabi nyo na kung bumalik man doon sa panahon na nag-i-start pa lang kayo at si Casey pa lang ang anak ninyo at nangyari ito, yun at yun pa rin ang desisyon nyo. Napakalaking bagay para sa Castillejos na yun ang naging desisyon nyo na hindi man natin masasabi pero naging malaking bahagi yon kung nasaan ang Castillejos ngayon, kung ano ang pinili ng Castillejos na to follow Jesus, no turning back. Amen. And also po, Amen. Thank you, Pastor, for sharing your family sa amin. Si Ate Banji. Tapos, maaring nilagay talaga kayo nung panahon na yan. Kasi dumating si Teacher Casey bago nangyari yon. Tapos, after nun, dumating si Pastor Dex. Maraming salamat po. Palagi niyong sinasabi na very blessed kayo sa buhay ni Ate Banji. Kami rin po. And thank you po na i-share niyo siya sa amin. Nakita namin yung support niya sa inyo at sa aming lahat. Kay Teacher Casey, salamat na nakasama namin siya during yung time ng transition. Tapos, kay Say, Teacher Casey, hindi ka na masyadong mahirapan kasi andyan siya para i-guide yung mga bata during And dumating si Sir Dex na siyang ngayon sobrang active ng kabataan dahil sa kanya. Maraming salamat po. Pero ang lahat ng pasasalamat, ang pinakataas na papuri sa Ama. Amen. Salamat po sa buhay niyo. Buong family. Sige po, baka po may gustong magsalita dyan sa inyo para magbigay ng mensahe kay Pastor. Meron po ba dyan? Ayan po. Sige, okay na? Meron ba? Meron po. Ayan. So, sige po, kung wala na po, pwede po ba natin silang ipag-pray? Na po, itaas po natin yung ating mga kamay. Ilay po natin siya kanya. Po. Bless po natin sila. Pag-pray po natin sila. Hallelujah. Pwede ko po bang hilingin na magkaroon tayo ng mga kanya-kanya natin munang panalangin? Tapos i-end ko. Okay po? Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Lord, salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Kinikilala namin, Lord, ang iyong mga lingkod, Father God, na ginamit sa amin, Lord. Lord, alam namin, Lord, na hindi aksidente ang lahat ng bagay na ito, Lord, na mapunta sila sa amin dito, Panginoon. Lord Jesus, right now, dinadalangin namin, Lord, ang kanilang buhay na patuloy niyong bigyan ng kalakasan, Panginoon, at patuloy na, ikaw po Lord, ang patuloy na mag-comfort sa kanila sa mga time, Lord, na sila'y umiiyak, Panginoon, para sa mga bagay, Father God, na sila'y nalulungkot, Lord, yakapin mo sila, Father God.
Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kalakasan, ng kapayapaan, Panginoon. Ganon din, Lord, ano man yung desire ng kanilang heart, Lord, right now, ipagkaloob nyo, Father God, in Jesus' name, maayos at magandang kalusugan, Panginoon, para sa kanilang pamilya, Father God, sa pamilya ni Pastor, ni Kuya Dex, Panginoon, ni Pastor Dex, Teacher Casey, Lord. Maayos at magandang kalusugan, ang patuloy niyong ipagkaloob sa kanila, Panginoon. Lord, ang kanilang mga ministeryo, patuloy niyo pong pagpalain, Father God. Hallelujah, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Lord, salamat sa buhay nila. Patuloy ka nilang maranasan sa araw-araw, saan man sila naroroon, Panginoon. Father God, hallelujah. Bless them all, God. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po, Pastor. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Tinatawagan po yung mga asheret natin. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, narito po kaming muling nagpapasalamat sa biyaya na lagi mong ipinagkakaloob, higit pa sa aming pangailangan. Patuloy kang nagpapahayag katulad ng iyong pangako na lagi kang magpo-provide sa lahat ng aming pangailangan. Ibig niyo po ang aming mga pagkakaloob, pagpalain niyo po kaming lahat katulad ng iyong ipinangako sa amin na maranasan namin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Natin ang I surrender all.
Aming Ama at aming Diyos, Ikaw po ang unang nag-alay ng iyong bugtong na anak para sa amin. Ang aming Panginoon Kristo na inialay ang kanyang buhay sa krus at ang banal na Espiritu na nagbuhos ng biyaya sa lahat ng pagkataon ng aming buhay. Narito po kami, Panginoon, in response, katulad ng aming inawit, sinusuko po namin lahat sa iyo. Katulad ng isang mapagpakumbabang maniningil ng buwis na nagsuko ng kanyang buong buhay sa iyo, na buong pusong nagpakumbaba, sapagkat wala po kami kung wala ka. Hindi kami naging matwid sa harapan ng isang banal na Diyos kung hindi dahil sa iyong pag-aalay ng iyong buhay. Nagpapasalamat po kami sapagkat sama-sama niyo po kaming pinagpala, at sa lahat ng pagkataon natagpuan namin ang aming mga sarili na sa ilalim po kami ng isang mapagpala, makapangyarihan at nagmamahal na Diyos, at hindi niyo kami kailanman pinabayaan. Patuloy kaming nagpapatulong sa iyo upang lagi ka naming mauna. Lagi naming maisip na ang iyong formula, seek ye first the kingdom of God and your righteousness, and all these things shall be added unto us. Salamat sa buhay ng iyong anak na ginamit, tinayo sa amin. Pagpapaalala na kaming lahat ay iyong tinawag. Mayroon kaming part, mayroon kaming bahagi sa iyong itinatatag na kaharian. At lahat kami ay manggagawa na iyong tinawag upang maglingkod sa iyo. Salamat po sapagkat alam po namin na habang tumutugon kami, kami naman ay iyong pinagpapala. Maliban pa sa pangako mo sa langit, ang buhay na walang hanggan, kung saan tatamasahin namin ang korona ng aming katapatan, ng aming paglilingkod at pananampalataya. Salamat po. Patuloy po kaming nagtatalaga ng aming mga sarili para sa iyo, upang iman ay magamit mo kung ano ang maaari naming magawa para sa mga taong kailangan naming ilapit sa iyo. Gawin niyo po kaming pagpapala, makita sa aming buhay ang iyong mukha, at maranasan sa amin ang pagmamahal na iniukol mo sa amin. Sa aming pagtatapos, tanggapin niyo po ang aming taos-pusong pagdakila sa iyo at pagpasalamat. Itong aming mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, patuloy tayong kupkupin, sumaating lagi ang pag-ibig ng Diyos na hindi kumukupas. Maranasan nating lagi ang kanyang kapangyarihan, na sa kanya'y walang imposible, walang mahirap sa Diyos. Sumaatin din ang lahat ng kanyang pangako, ang masaganang pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat.